Kwento. Gusto niyo ba ng kwento, guys? Okay, kukwentuhan kayo na kung saan ay mayroong napakagandang moral lesson, tayo matutunan sa kwento ito. And let's talk about the story of an eagle. Are you familiar with eagles? Hindi ho yung the Fraternal Order of Eagles. Hindi po yun. Kundi yung eagle na literal, yung agila. Ayan, yung haribon. Ayan. So pag-usapan natin ang patungkol sa agila. But before that, I just want to shout out muna yung mga bago natin subscriber po dito sa ating channel. Unahin po natin yung isa sa bagong subscriber natin from Nueva Ecija, si Agustin Quizon ng Barangay Pias, General Tino, Nueva Ecija. Shoutout sa iyo, Agustin. Mag-iingat ka dyan. Balita ko ay may bago ang baby. So magkita tayo pag uwi ko dyan sa Nueva Ecija. Shoutout din sa ating bagong subscriber na bata, si King Arthur de Leon Santiago ng Padolina, General Tino, Nueva Ecija. Shoutout sa iyo, King. Ingat kayo dyan. Kasama si Argus, si Ate Erika mo, si mama mo, sa papa mo. Huwag kang mag-alala at papunta tayo sa Baguio. Huwag kang mag-alala at susunduin ka namin dyan. Sige. Shoutout din sa ating bagong subscriber from San Fabian, Pangasinan. Na walang iba kundi si Kuya Ronel Pedralves. Ayan. Shoutout sa iyo, Kuya Ronel. Mabuhay ka. So, ingat lagi dyan sa San Fabian. Pagin po sa ating mga OFW na mga subscriber, salamat sa inyo. Salamat sa iyo, Ate Irene ng Dubai. Mag-iingat ka dyan. Sana pag uwi mo dito sa Pilipinas ay marami ka ng perang uwi-uwi para ma-share mo naman sa amin. Also, gusto ko sanang batiin ng happy birthday ang ating isang kuya ng member ng Grand United Novocianos Eagles Club, Das Aguila ng Nueva Ecija, na nagse-celebrate po ng kanyang birthday ngayon, na walang iba kundi si Kuya Eagle Rafi Bautista ng General Tino, Nueva Ecija. Happy birthday sa iyo, Kuya. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Okay? So, let's talk about eagles. Tuloy natin ang ating pag-uusap. Mayroong isang inahing agila. Itong inahin na to ay ngayon pa lamang first time niya na magkakaroon ng kanyang itlog. Pero bago siya mangitlog, ang ginawa niya ay nag-hunt muna siya, nag-hunting muna, nag-survey muna siya ng lugar kung saan lugar niya ilalagay yung kanyang nest at doon niya ilalabas ang kanyang itlog, lilimliman at hanggang sa mapisa at palalakihin ang kanyang baby eagle. So ginawa ng agila, isa sa mga katangian kasi ng agila, mga kuya, ay doon sa pinakamataas na bahagi ng kabundukan o ng puno na kung saan ay hindi basta-basta maaabot ng mga tao, ng mga mangangaso, ng mga hunter. Doon sila nagpupugad. At na makakita na siya ng lugar na kanyang pag-iitlogan, naghanap siya ng halamang bugambilya. Alam niyo ba yung bugambilya? Ito po ang bugambilya, ito ay matitinik na halaman na para mga ano yung tawag doon? Vines, ayan. Ang ginawa niya, kumuha siya ng mga halaman na yan. Buong ingat niyang ginawa yung kanyang pugad sa pamagitan po ng bugambilya. And after nung mabuo na niya yung pugad niya, ang ginawa niya ay naghunting ho siya ng mga skinny, may babalahibong mga hayop sa gubat. Gaya ho ng pusa, ng mga rabbit, yung medyo magaganda ang balahibo. So marami siyang nahunting. Ang ginawa niya ay inilatag niya yung sasahig, tapos yung dingding niya ay binalutan niya yung mga balahibo ng mga nahunting niya, mga hayop na yon na magaganda ang kanilang balahibo. After that ay noong medyo maganda ng tingnan yung kanyang bahay, imagine niyo na lamang buhat sa bugambilya, nagkaroon ng mga skinny mga balahibong mga balat ng hayop. Tapos ang ginawa niya, ipinagpag niya, pumagaspas, ipinagpag niya ang kanyang katawan, yung kanyang mga pakpak, at naglaglagan ang maraming balahibo doon sa pugad. Napakaganda na kinalabasan ng kanyang nest. Para itong isang bed of roses, sabi nga, pero actually, bed of skinny and feather, hindi roses, Okay? Naglabas siya ng itlog doon. At ilang araw, ilang linggo,
niya itong nilimliman hanggang sa lumabas ang isang napakagandang baby eaglet. Yan. Noong napisana ay napakaganda nung nangyaring lumabas na inakay ng baby eagle. So bago dumilat ang baby eagle na yan, nandiyan na po yung father eagle na kung saan ay may dala-dala ng pagkain kasama yung kanyang mother eagle. Bago pa lamang bumuka ang kanyang tuka para siya umiyak, ay isusubo na ng mother eagle at ng father eagle yung kanyang pagkain. Ganun po araw-araw hanggang sa lumalaki yung baby eagle. Tuwang-tuwa siya sapagkat ramdam niya na siya ay mahal na mahal ng kanyang mother eagle. So tuwang-tuwa siya, sabi niya secure na secure siya, protected siya, everything is being provided by the mother eagle. Ano po, yung pagkain, yung security, lahat na halos. Makikita mo hanggang sa lumaki, unti-unti lumalaki na yung nagde-develop na yung baby eagle, yung kanyang mga balahibo ay natutubuan na hanggang sa unti-unti ay naging maganda na siyang baby eagle o batang agila. Isang araw, habang nag-exercise yung baby eagle na yan, nagulat na lamang siya kasi wala doon yung kanyang mother eagle. Nagulat siya sapagkat biglang may inuuga yung kanyang bahay. So nagulat siya, sabi niya, ano nangyayari? Parang may lindol. What is happening? Sabi nung baby eagle at medyo kinakabahan at natatakot siya. Hindi niya alam kung ano nangyayari. Tumatawag siya, mother, where are you? Nasaan ka? Nililindol ako, sabi niya. So hindi niya nakikita yung kanyang mother eagle at yung baby eagle na to ay takot na takot. Unti-unti naglalaglagan yung mga skin ng mga hayop na nakapalibot doon sa kanyang pugad. At ang lumalabas ay yung mga matitinik na bugambilya. At habang niyuyugyug yung kanyang bahay, unti-unti tinatamaan yung kanyang katawan hanggang siya'y nasasaktan at nasusugatan yung baby eagle na kaawa-awa. Nagulat siya sapagkat ang nagtutulak pala o ang may sanhi, ang may cause ng pagyanig ng kanyang bahay ay walang iba kundi yung kanyang mother eagle. So nagtaka siya, sabi niya, mother, ano nangyari? Sinisira mo yung bahay natin, sabi niya. Pero parang baliw na walang naririnig ang ina. Hindi siya namamansin. Patuloy siyang itinutulak kanya at sinisira hanggang sa unti-unti nasisira na yung kanyang bahay. Naglalabasan na yung mga bugambilya, iyak ng iyak yung baby eagle hanggang sa nasira na yung kanyang bahay. Nagtataka siya, nagtatanong siya sa kanyang mother. Huminto yung kanyang mother eh. Yung mother eagle huminto. Sabi ng baby eagle sa kanyang mother, mother, anong nangyari? Bakit sinira mo yung bahay natin? Nasaktan ako, puro sugat ako. Nakatingin lamang sa kanya ang kanyang ina. Sabi niya, ano po nangyayari, mother? Sabi niya, ano nangyayari? Bakit nagkakaganyan ka? Walang ano-ano, lumakad papalapit sa kanya ang kanyang ina na sa buong akala niya ay yayakapin siya. Subalit sa kanyang pagkakamali siya itinulak ng malakas ng kanyang ina. Sigaw siya na sigaw, mother, anong nangyayari? Sabi niya, bakit mo ako tinutulak? Ba't mo ako tinulak? Hindi siya makawala. Kumakapit siya sa paan ng kanyang ina, pero sinisipa siya hanggang sa malaglag siya. Sumisigaw ang baby eagle at iyak na iyak. Ano nangyayari, mother? Ano nangyayari? Unti-unti, tinitingnan siya ng mother eagle habang yung baby kampay na ganun unti-unti makakalipad, pero dahil bata pa, babagsak siya. At nung malapit na yung baby eagle doon sa matutulis na bahagi ng bato ng kabundukan, ay kasing bilis ng kidlat na sinisid ng kanyang nanay yung kanyang anak at inakyat doon sa taas na pinanggalingan ng kanilang bahay. Tuwan-tuwa naman ang baby eagle. Sabi niya, mother, akala ko pababayaan mo na ako mamatay. Sabi niya, akala ko pababayaan mo na ako. Sabi niya, bakit ginagawa mo ako? Noong nasa tuktok na uli sila ng bundok, ang ginawa uli ng mother eagle ay sinipa niya yung kanyang anak hanggang sa mabilis na nahuhulog yung baby eagle at nakikita niya na malapit na uli siyang natusok ng mga bato. Kaya ang ginagawa ng baby eagle ay inaral niya na po lumipad
Unti-unti lumilipad siya, binubukan niya yung kanyang pakpak unti-unti. Hanggang sa nakakalipad siya unti-unti. Pero dahil bata pa, ang mangyayari ay babagsak ulit. Pero bago umabot yung katawan ng baby eagle doon sa bato na matutulis, ang gagawin ng mother eagle ay sisisirin niya na kasing bilis sa kidlat para yung katawan ng kanyang anak ay hindi tumama doon sa bato. At muli niya itong ibabalik doon sa tuktok. Pero ang pagtataka ng baby eagle, akala niya ililigtas siya ng kanyang nanay. Pagdating sa taas ng bundok ay sisipain muli, itutulak muli ng mother eagle yung kanyang baby. Nagtataka na yung baby. Sabi niya, ano ba nangyayari sa'yo, nanay? Hanggang sa nahuhulo siya, natatakot, andun yung takot, yung kaba, iyak ng iyak yung baby eagle. Nakikita niya yung kanyang nanay nasa taas, nakatingin sa kanya. Hanggang sa nagdesisyon siya, nalakasan niya ang kanyang paglipad. Unti-unti, bago siya dumapo doon sa tulis ng bato, ay nakalipad siya mataas. Hanggang sa na-enjoy niya, marunong nang lumipad ang baby eagle. Hanggang sa tuwan-tawa na siya, tumaas na siya ng lipad, nakipaghabulan na siya sa ibang mga ibon. Sabi niya, tataka natin, ano ba ginawa mo sa akin? Pero natutuwa siya, sapagkat nakalipad na siya ng nakalipad. What do you think are the lessons from the story of the eagles? Bakit dumating sa buhay natin ang problema? Ba't dumating sa buhay natin ang kahirapan? Why we experience struggles in life? Why? Tatlong bagay po ang nakita ko. Number one, based on the story of the mother and the baby eagle. Number one, to train us. God allows suffering in us in order for us to be trained. Para tayo matuto. Maraming mga bagay kasi tayong dapat matutunan sa buhay na to. Sapagkat ang buhay sa mundong ito ay pakikipaglaban. Hindi mo madaling mabuhay sa mundong ito. Ngayon kung hindi mo mararanasan ang training para mahirapan ka, baka hindi ka makasurvive. So the same thing with the eagles. Itinutulak niya nung medyo malaki na yung kanyang anak. Tine-training na niya kung paano lumipad, paano maging independent. And the same thing with us. We need to learn, we need to be trained how to be independent, how to become resourceful sa buhay natin. Hindi natin pwedeng iasa ang ating buhay sa ating mga magulang lang o sa ating mga kamag-anak. Kinakailangan natin matutunang maghanap buhay. Hindi tayo pinanganak para maging pakainin habang buhay. So training, number one. Okay? Number two, testing. Yan. Ano yung testing? Of course, tinest no mother eagle, yung kanyang baby eagle kung kaya na niya. Hanggang sa unti-unti, na-spread na niya yung kanyang pakpak, yung kanyang wings. Lumakas unti-unti ito, hanggang sa nung nakita niya na kaya na niya, pinabayaan na niya ang kanyang baby eagle na lumipad at makipagsabayan sa mga ibang agila sa himpapawid. God allows testing. O God test us para sa ating buhay, ano? Yung testing ay napakahalaga. The same thing with the school. Kapag ka nag-aaral ka, hindi pwedeng puro aral. Kinakailangan i-test kung may natutunan ka. So ganoon din, ang problema ko minsan, ang kahirapan, ang suffering, ang struggles, bahagi ito ng buhay para tayo ay matest. Saan tayo itinetest? Itinetest yung ating katatagan, itinetest yung ating pagiging dependent doon sa ating malilikha, itinetest ang iyong pagkatao, tinetest kung sino ka, itinetest kung ikaw ba'y magsusurvive sa kabila ng napakadaming problema. So testing, tandaan yung lagi, pag may problema, may struggles, may suffering, aside from training, maybe it is just a test. Tinetest lang tayo. And number three, teaching. Yeah. Sa buhay na to, nangyayari at inaalaw sa atin na tayo ay magkamali. Diba? Tayo makaranas sa mga problema. Huwag ho kayong matatakot na kayo magkamali. Bahagi ho ng buhay yan. Sapagkat pagka tayo hindi nagkamali, hindi ho tayo matututo. So yung pagkakamali kung minsan ay bahagi o paraan para ikaw ay matuto. Ang masama, nagkamali ka na, paulit-ulit mo pang ginagawa, hindi ka natututo. So yung pong teaching, tiniteach tayo ng mga sitwasyon ng buhay, ng mga problema, para hindi mo na maranasan pa yung naranasan mo before. Dati noon, ang dali ng pera sa'yo, ang masama,
Dahil madaling pumasok ang pera, madali ring lumabas sa ito sapagkat buhay milyonaryo ka o hindi millionaire. So ang nangyayari, kapag walang ka, hirap na hirap ka, nag-i-struggle ka, namumblema ka. So ayun, ano mangyayari? Diba? So unti-unti, magsisimula ka na naman sa simula. Magsisimula ka na naman ng bago. Samantalang kapag ikaw ay nagkaroon ng problema, ngayon, dapat alam mo na, natututo ka na sa nangyayari sa'yo para kapag ka nagkaroon ka uli, hindi pa ulit-ulit na nangyayari sa atin ang mga bagay na to. Learn to save. Matuto tayong magtipid kapag may pera tayo. Huwag tayong gastos ng gastos. Matuto tayong mag-impok, magtipid, mabuhay ng simple. Sapagkat sa buhay natin sa mundong ito, ay hindi basta-basta ang buhay. Napakadami yung gastos, napakadami yung hirap. Pero kung ikaw ay trained, ikaw ay tested ng panahon, or taught by experiences. Training, testing, teaching, naranasan mo ang tatlong bagay na to. Unang dahilan para hindi ka makasurvive sa buhay o sa laban ng buhay na ito. Guys, I just want you to understand that truly, life aside from a journey, life is like a race. So for us to win the race, we need to be tested, we need to be trained, and we need to be taught. Training, testing, and teaching. God bless you guys. Hopefully may natutunan kayo sa ating maiksing video. Again, this is your Kuya Power Chi, always saying, keep safe and stay healthy.